Ito kami pala yung una sa mga nalinisan ng dryer vent. Ayun pa yung gamit, oh. So, tapos na nga ang ating lunch break. So, maglalakad na tayo ngayon papunta sa opisina. Another 10-minute walk. You know, give or take. Tingnan natin, alam ko 18 yung parang free items ng kapitbahay. Tingnan natin. So, lakad na tayo ulit. May konting araw. Good thing. Pero sana hindi tayo mga muy araw, no? Paglalakad natin. Dito, mabilis kang, alam mo yung pagka naglakad ka sa araw, mabilis kang mangamoy chlorine. Ganun yung experience namin dito. Hindi ko alam kung is it because dahil mas malapit ka sa araw, kaya yung effect niya, amoy chlorine ka, no? Or amoy araw. Hindi pa alam kung amoy araw ang tawag dun eh. Pero alam ko, gets nyo ako kasi naintindihan nyo yung amoy na yon sa hair nyo after mong maglakad sa araw. Ay, ganda ng panahon. Maganda na yung hangin, yung simoy na hangin, malamig. So, hindi kayong tipong pag naglakad ka sa labas, ay papawisan ka. Tawid na tayo in preparation dun sa pag-cross natin ng intersection. Gusto ko lang isama ko sa paglilibot natin. Yung paglalakad natin papunta sa opisina. Kanina nga nakakatempt kumain, no? Kung hindi ko pala kayo na-update doon sa ating internet provider, so we ended up going with Rogers and Shaw pa rin. So ang in-offer nila sa amin basically is $52 per month, no? Dahil meron kami isang line na under Rogers, which is yung kay Calvin. So that's $10 less kagad doon sa iyong internet plan. Ang original price niya is $62 less 10, so 52 a month. And then meron kang 1 month in-store credit of $62, which is not bad. Na-upgrade yung aming speed to 500 gigs. 500 Mbps. Unlimited data. And then, locked in for 2 years. Not bad. So, medyo happy tayo sa nakuha nating deal. Hopefully walang problem sa paglipat natin ng services from our current location to our new location. Hello TV fam, so tapos na ang araw natin. Nandito tayo ngayon sa Save On. Bili lang tayo ng dip, spinach dip ba yun? At saka ng tissue paper kasi hindi tayo nakabili over the weekend nung nag-grocery si Joyce. Hanap tayo dito ng dip. Masarap yung dip nila dito eh. Uy, special siya ngayon, no? $1.99 doon sa 100 grams. We save 30 cents. Essentially. Alam mo malaki. Patay na medyo mas marami. Wala nang malaki. Ito na lang maliit. Okay. Okay na to. Pwede na to. Tsaka kuha tayo ng tissue paper. Kailangan pala i-reflect natin yung card ni Joyce kasi hindi ma-apply yung discount pagka hindi natin binigay yung Save On Rewards card. Pag hindi natin siya tinay. Kano na kaya ang tissue paper? $28 ang Purex. Ito 48 mega. Grabe, mahal ng tissue paper. Toilet paper $23. Yung nasa baba ganun din, $23. 2 ply soft yung nasa taas. Pareho lang naman ang presyo eh. So kunin na lang natin yung ultra soft. Yan, bayaran na natin to. So work from home tayo, pero today
Magla-lunch tayo. Teka, tingnan lang natin dito. Ay, hindi nga dito sa kabilang side. Magla-lunch tayo ngayon kasama yung mga Filipino community doon sa opisina. Bibreak natin yung fast natin. Siguro i-extend na lang natin siya. Pero mamaya, pagpabalik natin, hopefully maalala ko, pupunta natin yung isang resident dito na nagde-dispose ng gamit. Malay mo, baka kuha tayo ng libre, diba? Good afternoon. Yan. Lalabas tayo ngayong tanghalian. And by the way, it's Thursday today, no? Although hindi tayo nakapag-opisina, work from home kasi tayo today, kaya medyo relax ang ating attire. Since hindi naman tayo kakain ng lunch, naisipan ko dumaan sa JSYK na store. Diyan lang naman yan sa may Lansdowne para lang kumuha or magtingin-tingin na rin ng I guess options natin sa pillow. Kasi yung current pillow namin ngayon hindi ewan ko hindi ko alam kung nag-e-expire ba. Comment na lang kayo dyan sa baba kung alam nyo na nag-e-expire ang mga unan. Hindi ako aware kung nag-e-expire man siya. Pero so far, yung pillow na ginagamit ko, medyo masakit na sa leeg. And sa araw-araw na lang na gumigising tayo, medyo hindi maganda ang gising natin dahil para tayo parating may stiff neck. No, masakit sa leeg. So, dadaan lang tayo ngayon siguro sa store para magtingin if ever mayroon pang mga alternative options. Nandito na nga tayo sa Lansdowne. Lock lang natin sa sakyan. Okay. And then, nandito tayo sa JYSK. Pag naghahanap kami ng mga linens dito, mura. Dito kami bumibili ng mga pillows tsaka linens. Yan. Hangin sa labas. Doon yan sa bandang corner. Daming sale ngayon, no? Puro mga patio. Uy, gravity chair. Ayan, daming binibenta. Daming naka-sale. Ngayon ko lang napansin, gantong oras, wala pa lang masyadong tao. And ano na, 12:30 na ng tanghali. Dito sa mga shower curtain din, no? $7 lang. Malamang bibili din tayo niyan. Yung pag bumibili tayo ng ganyang panel sa Home Depot, medyo mahal dun eh, mga $70. Dun mura lang. So dito, yung kinukuha namin pillow dati, alam mo yung pag hinawakan mo, malamig sa touch. Yun yung magandang pillow eh. Home Comfort. Ang queen size is $19. Home Comfort. Ito $19 na kasi. So, tingin muna tayo ha. Ito yung naman nakalagay. Scandinavian Sleeping and Living. Tingin pa tayong iba. Nagtry na rin kami ng ng bamboo. Yung feeling niya parang bamboo material. Ito, kapala na ito yun eh. Soft to touch. Bamboo. Kaya kita nyo naman yung design niya. Lion. $29 ang isang pillow. Nag-try na rin kami ng memory foam. At saka bumili pa kami ng medyo expensive talaga. Parang yung $100. Oh. Hindi rin parang umabot ka din sa punto na hindi ka na masaya. Feather. Allergic kami dyan. Wala, parang yun lang talaga. Siguro yun na lang kunin natin. How about this? Uy, malambot to Micro polyester, micro fiber cover, side sleepers, back sleeper. $34. Ito bang nakalagay dito? Stomach sleepers and side sleeper. Stomach and side. This one is all sleep position. Subukan natin yung isa, yung all sleeper. Nagdadalawang isip ka pa rin eh.
Pero bakit ito mas mura? $19 na lang. Microgel polyester, 100% cotton cover. Ayan, nakabili na tayo. Total price niya is $39. So 34 plus taxes. So lumalabas almost $40 para sa isang una. Napakamahal. Kanina kasi iniisip ko kung yung kukunin ko ba yung $19 na naka-sale na dating $34. Kaso yun na yung existing na ginagamit ko eh. So gusto ko naman maiba kasi baka hindi rin siya ganun kakomportable. So trying something new is not bad. Para lang magkaroon ka ng alternative options. There must be a reason, no, kung bakit mas mahal itong nakuha natin. Sana hindi lang marketing scheme. Kasi kung nagkataon, wala. Lesson learned na lang yun, di ba? Uwi na tayo and then balik na uli sa trabaho. Actually, mamaya-maya pa naman ako ulit mag-uumpisa kasi ang break natin is 1 hour. Hindi pa nga tayo nakakapag-break ng morning at saka afternoon. So actually, pwede nating pagsabay-sabayin yan eh. Kailangan may balance. Sabi nga nila, dapat balance. Pero nakakatuwa lang nung nagpunta tayo kanina, walang tao. Siguro parang 2 o 3 lang yung customers na halos nakasabay natin sa loob ng store, which is a breather. No, na nakakapag-ikot ka nang walang masyadong tao. Minsan yun ang hinahanap ko eh, yung mismong parang katahimikan lang, yung ganun lang. Yung mga simple na ganun na pangyayari, na appreciate natin yan eh. Mamaya nga pala darating yung aming realtor para maghatid ng extra boxes na ni-request natin. Plus meron daw siyang ibibigay na packet for as a moving guide, no? Dahil sa pag naglipat tayo, ano ba yung mga kailangan mong i-prepare, ano yung mga kailangan mong ma-check in terms of mga to-dos para hindi mo makalimutan. It will serve as a good reminder doon sa mga kailangan mong gawin, like paglilipat ng mga utilities or pag-add ng mga utilities. Tapos naka-indicate din doon yung mga number of days, how long bago mo dapat siya gawin. And apart from that, naibigay na rin natin sa realtor natin, pati doon sa ating financial advisor, yung contact information nung firm na tutulong sa atin to complete the notary requirements nung ating purchase na property. And so kanina nga nakausap ko kanina yung contact natin sa office, and he confirmed na tumawag na sa kanila yung bank, and then nakausap na rin nila yung realtor natin. So I think meron lang silang yung mga dokumento na kailangan, at I believe na i-provide na ata nung aming realtor sa kanya yung contract namin, no? Purchase contract para doon sa property. Tapos I think meron pang isang inaantay from the bank side. Ang inaantay nila would be the mortgage instructions, yon, and then from the realtor side, I think yung strata documents. So hopefully maibigay na nila lahat yon nang sa ganon ma-start nang mai-process nung firm yung mga dapat nilang gawin para na sa ganon tumatakbo na ang ating papeles, no? Ang completion date natin is set, I think, 3rd week of July. Same din naman, close to 4th week of July. And then pati yung the following day noon, yun yung parang magiging turnover date natin, kumbaga possession date. So I'll keep you guys posted as we near that long-awaited date, no? Ang tagal na natin tong nasara way back in April. Pero ang actual possession date and completion date natin
is actually in July pa. 'Di ba? Ganung katagal. You can just imagine yung talagang titimpi natin at saka yung excitement natin, yung pag-contain natin sa excitement natin, no? Anyway, malapit na tayo sa bahay and then tuloy natin ulit itong kwentuhan natin mamaya. Maulan na umaga sa inyong lahat. Today is Friday and maulan nga sa labas. Good breather na rin dahil in the past few days medyo nasa 20s ang temperature natin. We're not complaining, pero maganda rin magkaroon ng break once in a while. So mamaya nga shout out kay Mang Berto, nag-message siya sa atin and nandito siya sa Richmond. And since nandito siya, alam mo naman tayo, pag nandito ang mga kakilala natin, is we make time for those people na nandito, no? Opportunity sake kasi yan na para ma-meet natin sila. So, kanina, tinanong natin siya. Although umuulan kasi, hindi ko alam kung time will permit na makakaalis siya ng maayos at on time sa kanyang trabaho. So sabi ko, baka gusto niyang mag-lunch. No, kasi hindi natin alam kung mamayang gabi kasi hindi tayo makakaalis dahil si Joyce may dinner with her friends. And tayo ang nakatokang magbantay sa mga bata. Siyempre, magdi-dinner yung mga yan. So hindi tayo pwede mamayang gabi. And then we're thinking naman Saturday. Pero nakaschedule din kasi tayo, may mga errands tayo and especially kailangan nating ituloy ang ating pag-iimpake. Kalain mo yun? Almost 2 months, hindi pa tayo tapos. Well, kasi hindi naman natin mapak lahat dahil nga ginagamit pa natin yung mga gamit natin essentially. Sabi ko nga kay Mang Berto, kung free siya, magja-Japanese kami mamayang lunch. Yun nga lang, hindi ko pa alam kung mag-meet na lang ba kami dun sa restaurant or pwede ko siyang daanan kung nasaan man siya. Para along the way, makapagkwentuhan kami. Pero we'll see how that goes. Dahil nga, hindi kasi natin alam ang schedule eh. Biglaan din tayo. So kung halimbawa hindi nyo pa napapanood, no, feel free to also visit yung channel ni Mang Berto, no. Nandiyan yung kanyang thumbnail. So if in case, no, try nyo ting i-check kasi para makita nyo rin yung different perspective niya sa buhay niya dito sa Canada. Makita nyo rin yung side na kung saan siya naninirahan kasi it's northern part of BC ata siya nakatira and it's a good insight si Calvin, it's a good insight na ma-explore nyo yung different parts ng British Columbia. Kasi maraming magagandang lugar dito sa British Columbia na kung gusto niyo nagbabalak kayong mag-migrate, marami kayong options talaga na pwedeng pagpilian. So, yeah, check out his channel and kung magustuhan nyo, mag-subscribe na rin kayo. Marami din siyang mga topics about yung trabaho niya, about yung buhay nila sa kanilang lugar para makita nyo kung ano ba yung mga tipo nyo na lugar na titirhan pag nag-migrate kayo dito sa Canada. So makikita nyo nga, no, napakakulimlim nung araw, no. Actually walang araw. Gray na gray sa labas at malalaki yung patak ng ulan, no. Wala namang thunderstorm or anything. It's just that talagang siguro sa init in the past few days, marami lang talagang nag-evaporate na tubig
at hindi na nakayanan ng clouds natin na i-hold yung moisture. Today is my second day of fasting. Pero para kay Mang Berto, i-break natin yung fasting schedule natin para makasama natin siya sa lunch. Kaya naman tayo, no? We adjust and adapt kasi pwede mo namang ulitin yung cycle mo ng pagpa-fast, no? Pero yung opportunity na ma-meet ang isang kaibigan o kakilala, hindi madalas yan nangyayari. That's why sa atin, we prioritize those type of situation. So regardless, no, this weekend, sabi ko nga kay Joyce, the following week kasi after this weekend, may long weekend. It's Canada Day week, week na, kumbaga. So, since medyo may oras, naghahanap kami ni Joyce na kung saan kami pwedeng magpunta, makapag relax naman kasama ang buong pamilya. Pero so far wala pa kaming nakikitang magandang deal or even the location itself. But hopefully masolidify natin yung plan na rin na yan over the weekend para makapag-book, no, lahat ng mga dapat i-prepare, ma-prepare natin, and I'm pretty sure kailangan din nating mag-grocery kung aalis man tayo. TV fam, so nandito na nga tayo sa Gami Sushi, no, dahil nag-confirm si Mang Berto na mag-meet kami. So magla-lunch lang muna tayo dito and then hopefully makapagkwentuhan ng kaunti bago tayo bumalik sa opisina. So kasama natin ngayon si Mang Berto. Hello! Finally, no? Live with the Cornels. Yes! So, yun. Kung magkakonting kwentuhan muna tayo at kakain tayo ng lunch. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.